Sa puso ng Ilocos Norte, sa tahimik na bayan ng Pinili, nananatiling buhay ang isang sining na sumasalamin sa sipag, tiyaga at pagkakakilanlan ng mga Ilocano, ang Panagabel. Sa dokumentaryong ito, ating sisiyasatin ang kasaysayan, kahalagahan at mga hamong kinakaharap ng Panagabel bilang mahalagang bahagi ng kulturang Ilocano. Ang abel ay kilala sa tibay, ganda ng disenyo at kalidad ng pagkakayari. Sa Barangay Lumbaan, Bikpika, Binili, Ilocos Norte, ang paghahabi ng abel ay isa sa mga tradisyong patuloy na pinagyayaman ng komunidad. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nababawasan ang mga nag-aaral at nagpapatuloy sa gawain ito. Dahil dito, ang unti-unting pagkawala ng Panagabel ay maituturing na isang makabagong suliraning panlipunan sapagkat kasama nitong nawawala ang bahagi ng ating kultura at kabuhayan. Siya ni Julie Madarang, 60 years old, Abdama, iti Barangay Lumbaan, Bikpika, Pinili, Ilocos Norte. Madama kaming agab-abel tapka dito Gamaba Cultural Center under Lola Magdalena Gamayo. Nga masarakan dito Lumba. Nabayag kami nga agab-abelong. Di 2012 na naawag kami Lola Magdalena. Nagamaas ibinagab-abelong ta nabayag na kung na nasasarwan ni Lola Magdalena idin. So, ano sa inyo na po ta magpasursura kayo dahil po natin kasi napabig po kanya Sa kabila nito, nananatiling buhay ang tradisyong ito sa pamamagitan ng mga veteranong manghahabi tulad din na Magdalena Gamayo, isang kinikilalang national living treasure mula sa Pinili, Ilocos Norte, na naging simbolo sa pagpapatuloy ng sining ng abel. Dito Barangay Lumbaan, Bikpika, Pinili, Ilocos Norte. Iti pag-ablam ni taga dito kami ngayon. So, sinumat na gitay mostly nga agap-abel ito'y Pinili. Da kami nga medyo natataunganon, idi ngamin, awan pa'y asawa mi, agab-abel kami, natawid mi, dahil yung Panagabel, kalagidi lolang mi, lola, naganak kada kami, iso nga dahil nga inabel, ito Panagabel, amungin. Idi may kami dito yun, na agabelan, idi nang tatakden, ni Lola Magdalena, Living Center, mismo doon, National Commission for Culture and the Arts, amungin ang silid tagabelan. Pero, nagigay designs na kabarbaro, iso nasursuro dito yun. Da kami nga talaga nga agabagol pa lang iding da kamon naman nga tawanan. Pero dahito nga min living center na ipatak der idi 2012. Hanggang So, 2012 na naipatak na that living center. Like, apay nga ti Panagabel kat naka-importante la unay kadagiti mostly kadagiti pada tayo nga Ilocano. dahito nga min Panagabel. Isu dahito iti namulagatak punak man langin. So dahito iti namulagatak nga kasi lang kadaanan nga tradisyon. Dagiti imun unang da kami, dagiti naganak kada kami, dagiti namulang ni, isu iti namulagatak nga tradisyon, nga isu iti ubrain da, idi talang. Sa kinagpaisuanan na, idi ubingak pay, isurat agad ang amig ti panait out of cotton. Cotton, agmula na ti kapas, tapos, dayjay nga kapas, arami din da nga sinulid, iso ti abaglim na idi. So, like, iso ti mesa nga lang nagbalintay nga changes na itanula kasi itatakat mostly dagiti yung mararamid kat magatgatang ba dito. Dahil ti tataal arami din may, komo dayjay pa nagaramit ti sinulid namin idi, narigat, ado ti proseso na. Iso nga ti pangalalami ti sinulid min, dahito yun,
polyester, gat-gatangan mi dito vegan, pero ang kapapit na nila. Sa kasalukuyan, kakaunti na lamang ang mga kabataang nais matuto nito. Mas pinipili na ng marami ang ibang trabaho o hanap buhay na mas mabilis kumita. Ipinapakita nito ang pagbabago ng mga pagpapahalaga at pangarap ng kabataan, kung saan unti-unting napapalitan ang mga tradisyonal na gawain ng mas modernong kabuhayan. Sa paglipas ng panahon, maraming pagbabago ang nangyari sa Panagabel. Ang ilang materyales at kagamitan ay napalitan na ng mas makabagong pamamaraan. Isa sa pinakamalaking hamon ng Panagabel ay ang kakulangan ng mga kabataang nais magpatuloy sa tradisyon. Bukod dito, mababa ang kita sa paghahabi kumpara sa ibang hanap buhay. Dagdag pa rito ang kompetisyon mula sa mga murang produkto gawa sa pabrika. Dahil sa mga pagbabagong ito, nanganganib na tuluyang mawala ang tradisyonal na paghahabi kung hindi ito mapapangalagaan. Kilalanin natin si Chloe, ang pinakabatang naghahabi sa Pinili, Ilocos Norte. Siya ni Chloe, 9 years old. Taga Lumbaan, Dikdik ka, Pinili, Ilocos Norte. Kaya tuber mga tuber ang susuro ko agabel ko ka. Sino ti nang srituro kanyang nagabel? Iina ko kiniasa siya. Sa murang edad, tulad ni Chloe, iilan na lamang ang batang gustong matuto sa paghahabi ng abel. Nuti pa nagabol, nalaka, kasi nalaka, nakikitaon. Pero narigat. So once na binugya mo, dito abol mo, kasi tingnan mo yung sistema ni dito ayahot. Urnusin na abol na, i-prepare mo. Awan dito, yung first step na aganay. Dapat, ang amin na proseso, si agabol, tapos ka, sikati mag-prepare si abol mo. Ang isang manghahabi ay dapat may sapat na talino at kasanayan sa paghahabi upang makagawa ng maganda at dekalidad na produkto. Kailangan niyang maging maingat at mahusay sa bawat hakbang ng proseso, mula sa paghahanda ng materyales hanggang sa pagbuo ng disenyo. Sa pamagitan ng kanyang husay at kaalaman, napapanatili niya ang kagandahan at kalidad ng bawat habi. Bukod sa pagiging mahusay, mahalaga rin ng isang manghahabi ay may masipag at matyaga. Ang paghahabi ay nangangailangan ng mahabang oras at matinding tiyaga upang makabuo ng isang magandang produkto. Dahil sa kanilang kasipagan at dedikasyon, patuloy nilang napapanatili ang tradisyon ng paghahabi sa Pinili at naipapasa ito sa susunod na henerasyon. Ang anos na talaga ati pa nagabuli. Kanawan anos mo, amo pagbalik na si abol mo. Kasi narigat na talaga. Sa kabila ng lahat, may mga iilang bata pa rin gustong matuto ng panagabel, tulad na lamang ni Tanya. Di first day ni Kuya Kurt, nanguli kami na nagganay, kaya nagiluk-lukot. Tapos, yumalong na, nagisugsugo kami kay DJ. Tapos, hindi day 2 min, imba may ijin lukok ni kijin ti pagabalan min. Tapos, islayay, timalong na may kaya nagababol kami, agida na tatka.
sila improban na nagkakaroon ng ang basa nga pati yar aning dan kilola kada kami kasla manghunita ti kinder data grade 1 nakumanok pa sa pasa no read no move wala na kasi pinagpisahan na anak ko training namin kasla kada gid yung pick up kada trade ni adult tatat ay ko pedal na kun may salaban na tiya niya sa iso ti kalalaka sa tayo sa kada sa lola pasok ka mo kita. Kasi may kadyo nga kung malpas ka rin kita makapagp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 apag
Kung hindi confederation member ko kayo inutot sa Inaisad wala nga klase ng baka ti makarnal nga dito na ito, tawa-tawa, at dito sinangkay, gaya. Kung ganito talag ito, na klase ng sinipis. Panagabol, habang kikitaon namin, amo mo, no talagang interesado ka. Bubuyag lang, lilo lang kung agab-abol. Amo ko hindi kong pumayan na ito panagabol lang ako. Pwera de jay, panangi-prepare. Kasi madyak, idi agab-abol lang, idi lilo lang ko. Ano na padasan ki nagganay, nagisubo, agabol lang. Dito ko na talaga na impamaysang nga sinurusuro ti amin nga proseso ti agabol. Ang paghahabi ng abel ay matagal nang bahagi ng pamumuhay sa Ilocos Norte. Sa mga nakaraang henerasyon, karaniwan itong ginagawa sa mga tahanan bilang kabuhayan at pang-araw-araw na gamit. Ginagamit ang abel sa paggawa ng kumot, damit, tuwalya at iba pang telang kailangan sa bahay. Ngunit para kay Nanay Julie, sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nababawasan ang mga nag-aaral at nagpapatuloy sa gawain ito. Dahil dito, ang unti-unting pagkawala ng panagabel ay maituturing na isang makabagong suliraning panlipunan sapagkat kasama nitong nawawala ang bahagi ng ating kultura at kabuhayan. Sa aming pagdodokumento sa panagabel, aming natuklasan ng abel ay hindi lamang isang telang hinahabi. Ito ay buhay na pamana ng kulturang Ilocano. Bawat hibla ng abel ay sumisimbolo sa sipag, tiyaga at kasaysayan ng ating mga ninuno. Ito ay patunay ng husay at identidad ng komunidad ng Pinili at ng buong Ilocos Norte. Ngunit habang unti-unting nawawala ang interes ng kabataan at humihina ang suporta sa tradisyong ito, nanganganib ding mawala ang isang mahalagang bahagi ng ating kultura.